Okay, ang topic po natin o ang tema po natin sa umagang ito, yung pong huling bahagi ng series na Following Jesus. At last Sunday nga po, ang natalakay natin yung tungkol sa wisdom, no, na nagmumula sa Panginoon. And ito pong araw na ito, sa umagang ito, ang tungkol sa tinatawag nating The Following Jesus series, yung The One True God. At ang ating pong pagmumulan ng ating pong tinatalakay na ito ay magmumula sa aklat po ng Juan, Kabanatang 17, talatang 1 hanggang 11. John chapter 17, verse 1 to 11. Subalit, dun muna po tayo sa talatang 3. No? Dahil dyan po, tinutukoy nga dyan yung tinatawag nating The One True God. Ano po ang sinasabi ng talatang 3 ng Kabanatang 17? Sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila. Okay? Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong isinugo. So, ang chapter 17 po ay tinatawag ng mga nagpapahayag o maging ang mga scholar na ang John chapter 17, this is the greatest prayer ever prayed. Ito po ay isang panalangin na kung saan na itala sa banal na kasulatan na kung saan ito yung pinaka marubdob na pananalangin. Kung titingnan po natin yung sa Matthew chapter 6, na makikita rin kasi doon yung Lord's Prayer. Pero yung Lord's Prayer po doon ay yung itinuro iyon ni Matthew na isang disipulo ng ating Panginoon. So, itong chapter 17 ay ito po ay talagang panalangin. Lord's Prayer talaga dahil nanggaling talaga sa panalangin ng ating Panginoong Yesus. At dito ni-recognize niya ang nag-iisang Diyos. Dahil that time, yung kanyang prayer o yung kanyang paglapit na yon ay talagang, alam niyo, no? Talagang marubdob, sabi ko nga kanina. Bakit po marubdob? Kasi itong account na ito, itong context na ito, o before itong talata pong ito na chapter 17, atras tayo ng konti, mag-start sa chapter 13 hanggang chapter 18. Kasi itong chapter na ito, chapter 17, ito yung paghahanda. Paghahanda na kung saan, this chapter outlined Jesus' preparation for the cross. So, atras tayo ng konti, dun sa chapter 13, ayan na, kung bakit yung kanya pong mga parables o yung mga sinishare niya sa mga disipulo, ay yun na pala, ay mga, kumbaga, mga pananalita na iiwanan na niya. Or darating na siya sa punto na yung tinatawag nating crucifixion. So, the greatest prayer ever prayed in John chapter 17, verse 1. Actually, buong chapter hanggang verse 26. So, doon sa chapter 13, he began by washing the disciples' feet. Makikita natin dyan sa chapter 13. Ano itong washing the disciples' feet na to? Yung paghuhugas ng mga paa, hinugasan ng Panginoong Yesus ang paa ng mga disipulo. Anong pinapahayag dito? By demonstrating to them that kind of servant's ministry that he expected
of them. No? Na kung saan pinapakita ni Jesus sa kanyang ginawa na ganun din ang gagawin ng mga disipulo sa panahon na kapag sila ay nagministeryo. Pag sinabing demonstration, gagayahin nila yon, model yon, na kung saan ang ginawa ng Panginoong Yesus ay pagpapahayag ng kanyang pagpapakumbaba, pagpapahayag ng kanyang pagiging servant, ay pagiging alagad siya, alipin siya, na kung saan yung servanthood na yon ay nais niyang itong ipakita sa mga disipulo. At yan din po ang itinuro sa mga disipulo at itinuro ng mga disipulo hanggang sa panahon po natin. Nangyayari po yan. Last Sunday, or di ko alam kung before anniversary ng Harvest Tarlac, ginawa po ni Pastor Tani ang huhugas o yung washing feet ng mga leaders doon. At natatandaan ko po nung ang church pa nandito, ginawa po natin yan. Ginawa po natin yan na kung saan yung mga leaders o lahat yata ng mga members nun na hugasan, no? Yung kanilang mga paa ng mga salin-salin. So ganun po. So yun, yung chapter 13 hanggang verse 1 hanggang 20 ng pagpapakita ng pagiging servant, ministry, o minister ng Panginoong Yesus. And then, sa chapter 13, verse 31 to 35, binigay niya ang tinatawag na bagong command, o new commandment of love. And then, sa chapter 14, eto na, no? He promised them the gift of the Holy Spirit. Kaya nga, bago siya mag-ascend, sinabi niya, iiwan ko ang kapayapaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And then chapter 15 to 16 are composed of discourses, o yung natawag nating lengthy teachings. Ano itong mga lengthy teachings na to? Ito po yung mga tinatawag nating yung mga pag-aaral na kung saan nakatuon doon, yung mga parables, yung mga maraming tinuro ang Panginoon sa mga napakahaba kung paano ito naipapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga kwento, ng mga parables na ito. Katulad ng betrayal, yung betrayal ni Judas kay Jesus, doon sa 13, verse 21 to 30. And then yung denial ni Peter. Peter's denial, no? And then yung sa chapter 14, yung ano bang sabi ng verse 1 ng chapter 14? Tungkol ito sa, sabi niya, do not let your hearts be troubled. Yung binibigyan niya ng encouragement ang mga disipulo na wag silang manlupaypay, wag silang manghihina, at wag silang mawawalan ng pag-asa. So ito po yung tinatawag natin mga lengthy discourse o lengthy teachings. And then sa chapter 15, Jesus as the true vine. And then sa chapter 15, verse 18 to 27, yung words, hatred. So, lahat pong ito ay binanggit ng Panginoong Yesus bago dumating sa punton yung John chapter 17 na siya ay talagang lumuhod. Siya talaga ay lumapit sa Panginoon. Okay, simulan po natin. Sabi po ni Charles Spurgeon, some brethren pray by the yard. Yard, no? Ito yung measure. But true prayer is measured by weight and not by length. Okay? Ibig sabihin, ang panalangin, sabi nga ni Charles Spurgeon, hindi daw nakukuha sa haba
No? May mga talagang, siyempre, yung haba ng prayer, talagang marami kang pinagpapasalamat eh. Pero, ang talagang tinutukoy po dito ay kung gaano yung marubdob mong pananalangin sa Panginoon. Ito man ay konti, ito man ay marami o mahaba, ito man ay maikli or mahaba. So, ang Diyos pa rin ang tumitingin kung gaano ang ating pong panalangin, ganun siya karubdob. Lagi ko sinasabi yung marubdob dahil ito yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. So, tinawag na Jesus High Priestly Prayer ang John chapter 17 to 26. Na kung saan this prayer concludes the farewell dinner. O maaaring sinasabi natin doon sa Last Supper nila, doon sa upper room. No? Sabi nga, from upper room, doon nag-start hanggang doon sa tinatawag na crucifixion, sa pagpako sa Kanya. Jesus High Priestly Prayer. No? Yung Kanyang prayer ay meron pong dalawang dahilan. Una, Jesus is preparing to offer Himself as a sacrifice for the sins of the world. Yung dahilan ng Kanyang pananalangin marubdob na ito ay hindi para sa Kanya. Sakripisyo na kung saan yung Kanyang sarili ay iahanda na niya para sa kasalanan ng sangkatauhan. And then, pangalawa, na dahilan sa kanyang high priestly prayer na to, o yung kanyang marubdob na pananalangin ito, He intercede for His disciples. In the same way, no, nag-i-intercede din siya, pinapanalangin din niya ang lahat ng tao o lahat ng mga pinili ng Diyos. Sino yung mga pinili ng Diyos? Nung una, doon sa specific na chosen people, ang mga Israelites. Doon nakatuon ang kanyang tinatawag na priestly prayer. And at the same time, ito na po yung kanyang pamamaalam sa mga disipulo. Katulad ni Moses, nung time na siya ay magpaalam na at ini-endorso na niya kay Joshua yung pangunguna. Ibig sabihin, Jesus, yung responsibilidad o natawag nating pagkakaroon ng kapangyarihan. Kaya nga sabi niya, lahat ng kapangyarihan ay binibigay ko na sa inyo, sabi niya sa mga disciples. Kaya sabi niya, doon sa Matthew chapter 28, ay makikita natin doon sa verse 19, talagang ibinigay niya na lahat. Inuutos niya na lahat sa mga disipulo na ang kapangyarihan, lahat, pag-ibig, salita ng Diyos ay kanilang ipahayag. Para sa ganon, ang kaligtasan na siyang pinakadahilan kung bakit ang Panginoong Yesus ay dumating sa punto sa kanyang pananalangin. Di po ba? That time, do sa Getsemani nga, ano nangyari sa kanya dahil talagang marubdob yung kanyang pananalangin. Ano po yung kanyang, ano po nangyari sa kanya doon? Ano po yung pangyayari na talagang kahit siya, dahil sa pressure, hindi na tubig yung lumalabas na pawis sa kanya. Kundi dahil sa talagang alam niya, mangyayari sa kanya physically yung masakit. Alam niya yon. Kaya sa tindi ng pressure, sa tindi ng talagang sakit na mararamdaman niya, ayun na, nag-start na instead na tubig ang lumabas, dugo ang kanyang ipinawis. At ito rin po, marahil, no?
napapanahon po tayo kasi sabi nga, itong time na ito parang sa panahon natin, papasok ang Lenten season. Magmamahal na araw. March na bukas, talagang mahal na araw na or at natawag nating tag-araw na o tag-inip na. Di po ba? Nagbago na ang panahon. Sana po tayo, wag tayong magbago. Nagbabago ang panahon katulad niyan, no? Dati naka-jacket tayong nagpupunta dito. Ngayon, kulang na lang kung pwedeng ang isuot natin pagka pupunta tayo sa church ay yung mga presko dahil mamaya lalabas ka ang init. So, ito yung panahon na kaya dumating sa punto, ang Panginoong Hesus ay eto na. Kasi nga, ito na yung panahon na siya ay magsasakripisyo. So, John chapter 17, verse 1, no? Nag-start pa lang po ako. Introduction pa lang po ito. So, na-record sa Bible, almost 600 o to 700 na-record ang salitang o na-revealed, recorded pala ang salitang prayers o prayer. Merong 650 to 700 na beses binanggit ang salitang prayer or may prayer na nangyari. Kasama na po dito ang panalangin ng Panginoong Hesus. No? Itong tinawag nilang greatest prayer ever. Ito ang tinawag nilang pinaka mas kilala at marubdob na pananalangin sa pangyayari ng sangkatauhan sa aspetong pananalangin. Dahil nga ang Panginoong Hesus, ito na yung simula ng kanyang paghihirap. No? So tingnan po natin. Jesus, no? Sa chapter pong ito na naipahayag niya. Do sa verse Jesus revealed in this gospel, no? Lahat ng ito, actually, no, binabasa ko to, talagang ang dami palang nakapaloob po dito sa chapter 17 na ito. At dito, yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang pagkilala sa iisang Diyos at mismong siya nagpahayag. Actually, kung titingnan po natin, no, start pa lamang ng John, first chapter and verse 1, makikita na natin doon na pinahayag ng Panginoong Hesus, pinahayag ng banal na kasulatan na siya ay totoong Diyos. Jesus revealed in this gospel, no, in John chapter 1 verse 1, yung tinatawag na He is the beginning. At kung titingnan din natin, He was with God in the beginning. Sabi niya doon, di ba, ano bang paano ba natin ibabasahin ito? O alam ba natin kung ano ang John chapter 1 verse 1? In the beginning, no, was the Word. Ayan. Nagsimula sa salita, sabi nga niya, no? Tingnan natin. Nang pasimula ay salita, no? Naroon na ang salita, kasama na ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So, Jesus revealed in this gospel, at the same time, doon sa kanyang prayer, nakapaloob doon na ang salita, o natawag nating logos. No? Meron din ako mababanggit mamaya na logos, tapos iba yung logos sa remata. Yung remata, ito naman yung mga teachings. Iba yung word talaga, salita ng Diyos, and then yung remata sa original, no? Original word, yung remata na teachings. So, makikita natin dito, itong word na ito, na siyang naging salita at Diyos, logos, ay naipahayag dito po sa kanyang panalangin ito.
Hindi lang po yun. He was the creator of all things. He was the light of men. Verse 4 to 7. And he who became flesh and dwelt among us in verse 14 ng chapter 1. Pangalawa, ito po ay nai-reveal sa prayer na ito, yung kanyang pagka-Diyos. And Jesus proclaimed in this gospel as the word, yun nga po, yung John chapter 1, the Lamb of God, in John chapter 1 verse 23, the Son of God, verse 34, the King of Israel, verse 49, the promised Messiah in John chapter 4 verse 25, the bread of life, the light of the world, the great I am, the shepherd, the resurrection and the life, at marami pa pong iba. The prayer in John chapter 17 is great because the greatest person who ever lived is the one who offered it. Siya mismo, nananalangin, humihingi, lumalapit sa Panginoon, pero ang nilalapit niya mismo yung kanyang sarili. Baligtad po sa prayer po natin, sa mga panalangin po natin, kung anong oras yung prayer po natin. At tuwing nananalangin po tayo, sino yung inilalapit natin? Sino yung mga dinadalangin po natin? Wala muna tayo. Sila muna. Yung muna mga kapatid natin. Pero mismo ang Panginoon, wala siyang ibang idinalangin kundi, yung specific o yung focus niya, although pinag-pray niya ang mga disipulo, pinag-pray niya ang mundo, pero mismo siya, mananalangin siya, sabihin niya, Panginoon, kung pwede, dahil alam niya talagang physically, mahihirapan siya. Pero dahil yun ang kalooban niya. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Wala nga siyang magagawa. Di po ba? Kaya sa panalangin po natin, may mga pagkakataon na talagang tayo mismo ay hindi natin matanggap yung mga nangyayari po sa buhay po natin. Di po ba? Nagtanong na po ba kayo na sa sarili po ninyo na bakit nangyari ito sa akin? Bakit hindi na lang si ganito? Yung mga ganun, si pa iba eh. Titinan pa yung iba eh. Pero ang Panginoong Yesus, Panginoon sabi niya, Ama sabi niya, kung ito ang kalooban mo, pangyarihin mo. Napaka-positibo po, po. Ganyan din po ba tayo sa prayer po natin? Ganyan din po ba tayo sa paglapit natin sa Panginoon at sa tuwing tayo po ay sabihin nating humihingi or nagre-request sa Kanya, mga hinihiling natin sa Kanya? Papagalitan ba natin ng Panginoon na magagalit ba tayo sa Kanya kapag hindi natugon o hindi nasagot yung mga panalangin natin? Magpapatuloy po ba tayo sa pananalangin? No? Tingnan po natin yung panahon o yung time. O yung kung paano ang Lord ay yung pong tinatawag na paghihintay. Hanggang kailan tayo maghihintay? Na wala tayong nakikitang nangyayari sa mga pinapanalangin po natin. Wala tayong nakikitang liwanag. Wala tayong nakikitang positibo sa mga pinapanalangin po natin. Hihinto po ba tayo? Doon na lamang po ba tayo mananatili sa time na hanggat hindi pa natutugon? Pero sabi nga doon sa Isaiah 40:31, kailangan maghintay. Yung time, yung panahon na inihahanda ng Diyos. Kung hanggang saan yung pasensya, kung hanggang saan yung espiritu ng paghihintay mo.
Kung hanggang kailan tayo magiging matatag sa paghihintay. So ang Panginoong Yesus, sabi niya, Ama, kung yan ang kalooban mo, pangyarihin mo. So, wala na. Talagang binigay na niya ang kanyang sarili sa sangkatauhan. So, yun po ang dalawang dahilan, no? The person who offered the prayer that Jesus revealed in the gospel, at yung kanyang pagka-Diyos, at yung kanyang pagpapahayag na kung sino siya. So dito, ito nga, no, tiningnan niya dito yung kanyang nasa paligid. Sabi niya, in this chapter, he noticed this line, no? Yung linyang ito, sabi niya, Father, the hour has come. Dumating na yung time. Ayun na. Kaya nabanggit ko po rito yung time kanina, na darating yung time na, o yung pagkakataon na, eto na ang sagot. Eto na, katulad ni Jesus, eto na yung time, sabi niya, ng aking paghihirap. Eto na yung time ng aking, sa buhay po natin, sa mga prayer po natin, ito na yung time na marireceive ko na yung panalangin. O nagpipray tayo ng pinansyal, nagpipray tayo ng kung ano-ano, nagpipray tayo ng kagalingan, ito yung time na binigay ng Lord. Yung specific time na yon, ang Lord, ibibigay niya kung ano yung kalooban niya sa panalangin mo. Pero kailangan nating maghintay. Ano yung time kay Jesus na sinabi niya doon? The hours has come. Yung kanyang appointment with the cross. Yung kanyang appointment. Darating din yung time na kung saan yung appointment natin sa Panginoon. In Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed to man. Itinakda sa isang tao na siya ay haharap sa Diyos. Katulad nitong pangyayari sa ating Panginoong Yesus, is appointment with the cross. Yung kanyang paghihirap, papasanin niya yung cross, no? Mula Jerusalem hanggang doon sa tinatawag nilang bundok ng Golgota, bundok ng Kalbaryo, o yung no? So, ano pa yung mga time na yon? The hours come, sabi niya. Una, yung appointment with cross, a time of separation, betrayal, suffering, and crucifixion. Ayun na. Nahintay, nangyari sa panahon ng Panginoong Yesus. A time in which God's eternal purpose is about to be carried out. A time in which Jesus is about to bear the sins of the world on the cross. Yung kanyang paghihirap. Ayun na. So, ang lahat ng ito ay may kadahilanan. Ang lahat pong ito ay makikita tayo kung anong mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. With a purpose, sabi nga po niya. No? At dito, makikita po natin sa buhay po natin na ang lahat ng ito ay may dahilan. May reason. There is a reason for everything. Ang sabi ng Romans chapter 11 verse 36, everything comes from God alone. Everything lives by His power and everlasting in His purpose, or for His glory. Yung dahilan, katulad po nito sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang panalangin. May dahilan. Ang dahilan, at kung yung pangyayari pong yun, ay para mabigyan niya ng kaluguran, mabigyan niya ng kaluwalhatian, maibalik ang kadakilaan sa Diyos Ama. Ganun din po sa atin, no? Sabi po ng Proverbs 16:4, the Lord has made everything for His own purpose. Bakit nga po ba tayo nandito? So,
So nakita natin kung ano ang dahilan ng Panginoong Yesus. Ano ang layunin kung bakit ang Panginoong Yesus ay ibinigay ng Diyos. Sabi nga niya, no, John chapter 3 verse 16, sino mang sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang pinaka-purpose ng Panginoon, ng Diyos. Bakit ang Panginoong Yesus binigay niya? At yun naman ang nakita, at yun naman ang ginawa ng Panginoong Yesus. Kaya sabi niya, Ama, ginawa ko na po, tapos na po. Ginawa ko na po ang lahat. Kaya sabi niya, yung time na malalagutan na siya doon sa cross, it is finished, ang sabi niya. Nagawa niya na ang kalooban ng Panginoon. So, sa atin po, bakit nga ba tayo nandito sa mundo? Ano ang layunin ng Panginoon sa atin? So, living for God's glory is the greatest achievement we can accomplish with in our lives, no? Iisang bagay, o marahil maraming bagay po na ang Lord maraming pinagagawa sa atin. Pero sabi nga niya, ang buhay na nakatuon, ang buhay na pinapagamit sa Panginoon o anumang bagay na ginagawa po natin para sa kanyang kaluwalhatian is the greatest achievement daw. Kaya napakapalad ng isang mananampalataya, tulad po natin, tulad po ninyo, na walang ibang hinihiling o walang ibang ginagawa o walang ibang focus kundi ang papurihan at magbigay ng kaluguran sa Diyos. Amen po ba? Sa paano po ba tayo makapagbibigay ng kaluguran o kaluwalhatian sa Diyos? Napakarami pong mga dahilan, pero 5 po na kaparaanan. Una, sabi niya, we bring glory to God, no? Sabi ni Charles Lewis, bago ko po bigay yung 5 na yon, in commanding us to glorify Him, no, is inviting us to enjoy Him. Paano po ito? Inuutusan po niya tayo. Yung bang ang buhay na yan, ang buhay na ito ay, sabi nga niya, di ba, sa gospel o sa sinasabi ng Panginoon ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 3, ano sabi niya doon? In everything you do, sa lahat ng bagay na ginagawa ninyo, gawin ninyo ito hindi, sabi niya, para sa tao, kundi gawin ninyo ito para sa Diyos. So, we bring glory to God by, una, worshiping Him. Pangalawa, by loving other believers. We bring glory to God by becoming like Christ, by serving other with our gifts, mga talents po natin, and by telling others about Him. By worshiping Him, loving other believers, becoming like Christ, serve others with our own talents and gifts, at higit sa lahat, yung maibahagi natin kung sino siya. Dahil yun din ang ginawa niya. Sa kanyang panalangin, sabi ko nga kanina, ay yung pong pinag-pray niya ang mga mananampalataya. Pinag-pray niya ang mundo, ang sangkatauhan. So, the contents of the prayer of Jesus, in verse 1 hanggang verse 11, this prayer deals with the great themes. Ano itong great themes pong ito? Yung kung saan, sa verse 5 sabi niya, it takes us back and forward in a time, back to eternity past, forward into the future glory in heaven. Di po ba? Nakita natin kung talagang
yung kanyang, after niyang mag-pray, talagang binigay niya na ang buhay niya sa atin, para sa ganon, magkaroon ng katuparan yung tinatawag na layunin ng Diyos na ang sangkatauhan ay maibalik sa Kanya. Ang sangkatauhan ay mapatawad sa kanila mga kasalanan. Pero makikita po natin doon, hindi lahat ay talagang lumapit pa rin sa Panginoon. Kundi yun lamang sumampalataya, yun lamang nagbubukas, yun lamang nagbibigay ng puso at ng buhay para sa Panginoon. So, deals with great themes. This prayer contains great petitions. Ano itong petition na ito? Keep them, ang sabi ni Jesus. Sanctify them. No? That they all might be in one, in 20 to 23. That they may behold my glory. Ang dami po nating makikita dito na kung saan sa pananalangin ng Panginoong Yesus ay nagkaroon ng katuparan sa ating po mga pinapanalangin din. Dahil hindi nakasentro sa ating Panginoong Yesus yung kanyang prayer, hindi nakasentro, no? Yung panalangin na kung saan inuna niya na pinanalangin ang mga nasa labas. Yung sangkatauhan. And next is disciple. So, keep them, sanctify them, that they all might be in one, yung magkaisa sila, sabi niya. Para sa ganon, malwalhati ang iyong pangalan. Great petition. Great themes. And then yung another is do sa contents ng prayer niya ay, ano ito? This prayer has, sabi niya, Jesus pray for himself, disciples, all believers. Nagkaroon na ngayon yung kanyang prayer ay talagang napalawak na. Church, ang nais ipakita ng Panginoon dito, no? Nais ng Panginoon dito sa bawat isa po sa atin. Yung prayer po natin ay patuloy po nating pag-igihan at huwag tayong hihinto sa mga prayer po natin. Sacrifice. Yung time. At huwag po nating hahayaan, no? Na yung mga panalangin po natin ay magkaroon ng tinatawag na mahahang lang siya. Yung hindi mo na itutuloy dahil hindi mo na siya na-receive, hindi mo na siya natanggap. No? In John chapter 17 again, no? Ito po ay napakaraming sabi ko nga kanina, napakaraming nakapaloob po dito. Specifically, in verse 1, makikita natin dito yung purpose nga ng Panginoon na kung paano yung kanyang ministry dito sa lupa. His mission to give eternal life to humans. Ano pa? His mission, no? Is turn to God yung kanyang kalwalhatian. To glorify God. Verse 6, verse 7, hanggang verse 10, ito po yung panalangin na kung saan sinasabi niya, Ama, ingatan mo po sila, no? Those who have known what the fathers gave to Jesus, those who give glory to Jesus, and ayun nga po yung sa verse 10. This prayer of the Lord Jesus Christ is a prayer for every Christian of the church age. At sabi niya, ito rin daw po ang maging prayer po natin. Sa pananalangin natin, dito nasusubok
At dito napapatunayan na kung kanino tayo lumalapit at kung kanino tayo sumasangguni sa totoo at tunay na Diyos. Ayan, no? Hindi ko na po kasi binasa yung buong chapter na yon o yung ilang verse na yon. So the Lord's Prayer in John chapter 17 verse 1 to 11, ito po ang mga makikita natin, no? Sa verse 1 na yan hanggang verse 11. Jesus prays that the Father would glorify Him for a specific purpose. Pangalawa, Jesus prays for those that are His. Jesus prays that they will be kept from evil. And then number 4, Jesus sent us into the world. Ito pong apat na ito na kung saan ang panalangin ng Panginoong Yesus na nakapaloob. No? Yan lahat ang nabanggit niya. Doon po sa pang-apat na binanggit niya, Jesus sent us into the world in verse 17 to 26. Our mission, no, to this world, to show, our mission is to show Jesus was sent by the Father, to show what God has given us, to display God's love that has been given to us. Yun po yung number 4. Na kung saan Jesus, no, sinend niya ang mga disipulo para maipahayag ang kanyang mga salita, maipahayag ang kanyang kabutihan. So, He has commissioned us, commanded us, and empower us. Also, He guides us to fulfill, no, para po ma-fulfill ang mandato, ang iniuutos ng Panginoon na humayo at ipahayag ang kanyang mga salita. Ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. At dito po, makikita natin, sabi nga niya, kapag nakita nilang kayo'y nagkakaisa, malalaman nilang kayo ay tunay na aking mga disipulo. Bilang mga mananampalataya, ang ating pong tungkulin o ang ating pong responsibilidad o ang ating ministry na pinagkaloob po sa atin ay nagpapakita dito po sa ministry ng Panginoon o dito sa prayer ng Panginoon na lahat ng kanyang ginagawa ay talagang dinadaan niya at binibigyan niya ng pagkakataon o ng panahon sa pamamagitan po ng panalangin. Katulad nitong sa John chapter 17 na ito, sa kanyang mararanasang paghihirap, ibinigay niya ito sa Panginoon. Lahat po ng prayer po natin, lahat po ng panalangin po natin, wag po tayong mahihiyang lumapit sa Diyos. Wag po tayong mahihiya na ibigay ito sa Panginoon. Wag po nating kalilimutan, siya ang ating Diyos, siya ang ating Ama, na anuman ang ating hingin ay pagkakalob niya ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat. Ano po ba ang panalangin po natin? Ano po ba ang dinidesire ng puso po natin? Ano po ba ang nais ninyong ibigay sa Panginoon? O nais ninyong ilapit sa Panginoon? Katulad po ng panalangin po ng ating Panginoong Yesus, sa kanyang panalangin, inihanda niya ang kanyang sarili sa pagganap, sa pagtupad ng layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Subalit, sa kanyang ginawang ito'y para sa kalwalhatian, to glorify God
to exalt the Lord Jesus, our God. Dinadakila ka namin, aming Diyos, sa inyong kabutihan sa buhay po namin. Salamat po dahil Ikaw ay patuloy na nagpapahayag sa amin. Ikaw ay patuloy na nagpapakilala, Panginoon, kung sino ka. Kung gaano kalawak, kung gaano kalaki ang inyong pag-ibig sa amin. Na even, Lord, ang isip namin hindi niya ito maabot. Tanging kay lamang, Lord, ang nakakabatid kung gaano kalawak ang inyong pag-ibig. Kaya, Lord, salamat po sa panalangin ng aming Panginoong Yesus. Dahil una niyang pinanalangin ang mga makasalanan. Pinanalangin niya ang buong sanlibutan na magkaroon ng buhay na walang hanggan, na magkaroon ng relasyon sa inyo, at magkaroon ng malalim na pagkakakilala at pagpapasakop sa inyong kapangyarihan. Kaya salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na siyang pumilos, na siyang nagbibigay sa amin ng katatagan na kami ay lalong magpatuloy sa kabila ng aming pong mga nararanasan. Tulungan mo kami at patatagin, Panginoon, sa mga may encounter namin, Lord God, habang kami ay naglilingkod. Habang kami, O Diyos, ay gumagawa sa inyong ministeryo, sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng katatagan, bigyan mo kami ng kalakasan. Lord, bagamat dumadating, Panginoon, sa punto na kami ay may mga daramang panghihina, daramang karamdaman. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan namin ito. Kaya salamat, Panginoon, dahil sa iba't ibang kaparaanan, pinapahayag mo ang iyong pag-ibig. Ipinapadama mo, dakilang Diyos, ang iyong kapangyarihan. Ipinaparanas mo ang iyong pagpapala. Ipinaparanas mo, Panginoon, ang kagalingan. Ipinaparanas mo, O Diyos, ang kagalakan, kapayapaan sa aming mga buhay. Kaya ito, Panginoon, ang mga pinanghahawakan po namin na mga pangako mo na kung saan, Panginoon, habang kami ay naglilingkod sa mundong ito, patuloy mo kaming gagabayan at patuloy mo kaming iingatan. Lord, salamat po. Purihin ka, Panginoon. Salamatan ka sa pangalan ng ating Panginoong Yesus.